balita, mga nagunang kasayuran dinhi sa ato, sa tibuok nasod ug sa gawas. Radyo Runda Balita. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas. Maayong Pasko kanatong tanan. Welcome na usab ni katong tulobanon Radyo Ronda. Kumusta kamong tanan diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay? Kumusta atong mga kaigsuonan karon nga mga mananagat og ingon man atong mga kaigsuonan nga naa sa kabukiran? Mayong buntag kaninyong tanan sa masan-andan mga igala, kini gyapon inyo haga makauban kini si Juvilito Jaime, mag-uban ta hangtod ta alas 8 sa kabuntagon. Atog co-pilot karong kabuntagon mao si Engineer Lito Manatas. Manusab sa tog mga sidekick o mga kaubanan usab dito sa transmitter area. Nanguluhan ni Chief Engineer Wing Almerida. Tong station manager mga Fides Palikti mga igala. Ubani ko ninyo hangtod ta alas 8 sa kabuntagon og uban sa ato mga balita ang angay ninyong masayran. Mga balita nga hinikay akong hinipos diri sa RPN DYKC News and Public Affairs. Manusab sa mga balita impormasyon nga angay ninyong masayran nga nakutlo sad sa ato mga kaubanang tigbalita gikan dito sa gawas. Pinaagi nila ni Nonoy Parcon og mga kaubanan. Apila nini mao si Mikmik Bustamante og si si Ariel Verdon, yan masab si Virgil T. Murag nagkisdom-kisdom ang kalangitan mga igala, paingon ko diri sa studio, murag adunay paghabo-habo sa uwan ginagmay mga igala, murag giban-abana manggod kung nagi kuan manggod karon mga igala gitagantag-an nga karong adlaw moigo ang bagyo unya panganlan na kini siya bagyong Kinta mga igsoon. Wala ga mo ni atog angay pangandaman mga igala karon taon-taon atong kontakon siguro ag pag-asa maktan mao unahon nato ni pagpasupo siguro sa atong mga balita karong buntaga aron sa ingon nga makaandam kining ato aga mga kaigsuonan og ato aga mga tigpaminaw. Sa dili pa sa pag-asa maktan di ato sa ipasupot kining mga uluhan sa ato mga balita. Dini sa ato, PJ Garcia, mihiklin lang una sa ihag kandidatura sa pagkakaron. Gumikan kay mi pakita pa siya og simpatiya sa iyang igsuon nga suspendidang gobernador sa Subo. Sa dugang uluhan sa itong balita, unang higayon nga aga pamilyang Garcia nagsaulog sa kung sa Pasko dito sa Kapitolyo. Tulo ka mga dagkong haligi sa United Nationalist Alliance kung una, gitawag kung matupag gitawag ni Gobernador Gwen Garcia o Three Kings human siya gibisita sa miaging adlaw. Broadcast sa Sugbo TV nga maoy kung may kalambigitan sa pagpanggamit sa mga bata sa politika giputol ni acting Gobernador Agnes Magpale. Usa ka lalaking hubog kung tricycle driver gidunggab kini nahilandig adto na sa Tambalanan. Samtang uluhan sa toga mga balitang nasyonal, Malacañang mi klaro nga ang unom ka buwan nga pagka-suspenso ni Gobernador Gwen Garcia dili matud pa nga dili prevention action usa kini ka penalty o silot. Mga biktima sa bagyo dito sa Mindanao wala magasaulog sa ilang Christmas party. Mga namatay sa bagyong Pablo, posibleng musaka ngadto na sa 1,500 ka mga tao nga namatay. Samtang uluhan sa itong mga balita gikan dito sa gawa sa nasod. American tourist nga nadakpan dito sa North Korea, pasakahan og kasong kriminal.
Samtang uluhan sa tong balita sa paugnat sa kusog ug pasingot, WBC Floyd Mayweather Jr. musangka kun gi hugon-hugon nga musangka ni Robert Guerrero. Kini kuban pag mga impormasyon nga angay inyong masayran human lamang sa mga importante kayong pahinomdom. Standby. Mandawi Aikido Center nagtudlo sa usa ka Japanese style of self-defense bisan sa mga nagedad og 10 anyos hangtod pataas nga gustong makakat-on sa lahi nga estilo sa martial arts. Aikido gimugna sa usa ka banggiitang eksperto nga Hapon si Morihei Yoshiba. Mga adlaw sa pag-ensayo Lunes, Miyerkules, Biyernes ug Sabado sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 sa gabi ug sa adlawng Domingo alas 3 hangtod sa alas 5 sa hapon. Mandawi Aikido Center anaa sa P. Burgos Street, alang-alang Mandawi City. Giduba ni Troy TJ Juanico ang instructor. Matawag sa telepono 328-4126. Mga kaigsuunan, kini si Ahong Chan. Manghinaot ug usa ka Pasko nga puno sa gugma ug paglaom. Kay dinha sa gugma, sayon ang paghatag ug pasaylo. Sayon usab ang paghiklin sa panagbingkil nga maoy babag sa kalinaw, kahiusahan ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Full J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49 Zay Cole Building, Sansiangco Corner, Hongkira Streets, Cebu City. Telephone numbers 416-4212 or 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zef_c_2007@yahoo.com. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Comelius. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated. Og karon sa mga linya na sa toga mga balita, apan na sa dili pa ato unag unahon pagpasupot aga report aga pagbana-bana sa kahimtang sa panahon gikan dito sa Pag-asa Mactan ato ga dawaton ang weather forecaster sa Pag-asa Mactan. Hello Pag-asa, mayong buntag. Good morning, sir. Oh, good morning. Live na, sir. Sige, sige sa padayon, sir. Si Jomer, sir. Jomer. Tagalog, sir. Tagalog. Okay, sige, sir. Sir Jomer, go ahead. Yes, sir. Weather Bulletin number 1, sir. Tropical Cyclone Warning, Tropical Depression Quinta. Issued at 5 a.m., sir, December 25, 2012. Low pressure area east of northern Mindanao has developed into tropical depression and was named Quinta. As of 4 a.m. today, sir, center of tropical depression Quinta estimated based on satellite and surface data at 400 km east of Surigao City na ay coordinates na 10.0 degrees north, 129.5 degrees east. Maximum winds of 55 km per hour near the center. Forecast to move, sir, west at 19 km per hour.
Tropical Depression Quinta is expected to make landfall over Dinagat Island tomorrow morning and at 50 km east of Cuyo Island by Thursday morning. By Friday morning is expected to be at 200 km northwest of Puerto Princesa City, Palawan. Public storm warning signal number 1, sir, Visayas, Leyte, Southern Leyte, Eastern and Western Samar, Mindanao, Surigao del Norte, including Dinagat Island, Surigao del Sur, Agusan provinces, and Camiguin Island. Synopsis, sir, as of 4 a.m. today, PD Quinta, ang Caraga at Silangang Kabisayaan ay magkakaroon ng pag-ulan na may paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ang Kabikulan at natitirang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may mahina hanggang sa katamtamang pagkidlat pagkulog. Ang Cagayan Valley at mga lalawigan ng Aurora at Quezon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may dagliang pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan ang iiral sa Luzon at sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan. At mula sa Hilagang Silangan hanggang Hilagang Kanluran sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ang mga baybaying dagat sa mga lugar na ito ay may katamtaman hanggang sa maalon. Ang temperatura, sir, dito sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius, sunrise 5:58 a.m., sunset 5:20 p.m. Oras, sir, 7:12 minutes. Sir, hello sir. Hello sir. Yes sir, kailan kaya ito maglalandfall ang Bagyong Quinta dito sa Visayas, sir? Hello sir, based on natin, sir, dito sa latest update natin, by expected natin sa sir, landfall siya over Dinagat Island tomorrow morning and 50 km east of Cuyo Island by Thursday morning, sir. May by this sir, maranasan natin ang epekto nito, sir, mga bukas po. Okay, sa bukas pa sir, pero gaano kaya ito kalakas itong Bagyong Quinta, sir? Hello, sir? Yes sir, gaano ito kalakas ang Bagyong Quinta? Ang Bagyong Quinta, sir, tropical depression siya, sir. Ibig sabihin, ang hangin niya ay pumapalo sa 30 hanggang 60 km per hour is expected, sir, within the next 36 hours. Okay, maraming salamat sir sa ulat mo sa Pag-asa Mactan. Yes, sir, salamat. Okay, salamat kayo Pag-asa Mactan o diya Bagyo kuno Quinta ug maniga adlaw ha mo igo unya sa nagkalaing-laing parte diri sa Central Visayas unya aga Visayas mga higala signal number 1. Pero di magunog ayon ni Tantong Kusog mga higala dili parehas ni adtog Bagyong Pablo ug Bagyong Sindong nitong naging tuig. Pero bisan pa man, di ta mo kumpiyansa mga higala. Doon na tayo 14 minutos sa ang milabay sa Alas City o karon sa mga tudling na sa atog mga balita. Wauna hunahunaan ni Kongresista Pablo Jan Garcia aga posibleng epekto ngadto sa iyahang kandidatura sa pagkagobernador aga suspension nga gipahamtang sa Malacañang batok sa iyahang igsuong gobernador nga si Gwen Garcia. Matod niya nga mas mahinungdanon ang pagpakita ga suporta ngadto sa ihag problemadong igsuon kung itandi sa pag-atiman ini nining tungura sa iyahang kandidatura sa 2013 election. Gipadayag ni Garcia nga di hinuon na siya mabalaka bisan pag mabiyaan niya ang iyahang pagpangampanya sanglit
makabarog man na siya pinaagi sa iyahag kwalifikasyon o track records sa panerbisyo isip kongresista sa Tercero Distrito. Itumbok niya nga di sama sa iyahag mga kaatbang magasalig sa mga kaalyado nga di na kumatod pa dili taas nga posisyon sa gobyerno aron maoy mudala niya ngadto na sa iyang kalampusan. Alang niya nga ang nahitabo karon sa iyang igsuon nga si Gwen Garcia, lakip na ang iyang giingon nga pagpanggipit sa iyahag mga kaatbang ngadto kaniya nakatabang hinoon kini aron mas mulig-on ang suporta sa iyahag mga tigpaluyo ngadto niya og sa iyang partido. Matod niya nga wala siya mag-asalig sa suporta sa presidente o dili sama kundili sama sa ihag kaatbang nga pirming naghangad og tabang sa presidente alang sa ilang kandidatura. Sa dugag balita, unang higayon sa tibuok nilang kinabuhi nga magasaulog ang pamilyang Garcia sa Pasko didto sa Kapitolyo uban sa ilahag mga higala. Lakip sa ilahag agi sa ulog kagabi mao ang kinig mao ang adlawng natawhan sa iyahag anak nga si Attorney iyahag anak nga si Attorney Cristina Prasco. Mibutiag si Attorney Prasco sa iyahag gawish nga unta mo patigbabaw ang kamotoran og ang hustisya og dili sa pag-abuso sa gahom. Ilabi na sa kung matud pa kalistanan nga giatubang sa ilahang pamilya og sa mga sugbuanon nga unta giyahan sila sa ilahang pagtuo og paglaom. Si Deputy Speaker Pablo Garcia nagkadayon nga tungod sa maong sitwasyon nakadesisyon sila nga magpabilin sa buhatan sa suspenso niyang anak nga si Gwen Garcia. Sayon ini ni padayag si Pablo nga isip amahan og matud pa nini nag-uol kini siya human giserve ang suspension order sa iyang anak atol pagyod ning panahon sa Pasko. Gihangyo nini ang anak nga magpabiling ligon taliwala sa giatubang niining problema gumikan kay maghari ra ang hustisya sa katapusan. Aga mga suod nga higala sa pamilyang Garcia midagsa kagabi diha sa Kapitolyo aron ubanan si Gwen Garcia sa pagsugat sa Pasko. Midagsa usab ang mga supporters nagkalain-lain supporters mga BHW sa nagkadaiyang kalungsuran og syudad aron sa pagpakita sa ilang suporta ngadto na sa nasuspensong Gobernador Gwendolyn Garcia. Sa dugag balita gihangop sa suspendidong Gobernador Gwendolyn Garcia ang pagduaw sa mga leader sa United Nationalist Alliance kun una kansang iyang gitawag og Three Kings. Sila si Vice Presidente Gigi Omar Binay og si kanhi Presidente Joseph Ejercito Estrada kun Irap og si Senate President Juan Ponce Enrile. May bisita sa Kapitolyo ni adtong adlawng Domingo diin nagpabilin si Garcia sukad nga giserve ang iyang suspension order aron sa pagpakita sa ilahang suporta alang sa suspendidong gobernador. Gipadayag ni Estrada nga miduaw siya sa Sugbo aron sa paghatag sa iyang suporta ngadto kang Garcia kinsa maoy responsable sa kalambuan sa Sugbo. Og nang hinaot usab kini nga ang gatanang Sugboanon mo suporta usab sa gobernador. Samtang nagkanayon si Garcia nga ang moral support nga gipakita sa Three Kings naghatag og kalambuan ngadto sa mga Cebuanos nga dili makapadayag sa ilang suporta alang kaniya.
Sa duga nga balita, miduso og suwat reklamo sa Office of the Secretary sa Department of Education kang Secretary Armin Luistro aron sa pagpitol niining dayag nga pag-abuso sa mga bata nga gigamit sa pamulitika o propaganda ni suspendedong Gobernador Gwen Garcia. Kauban ang mga delegado sa Liberal Party nga ang mga minor de edad aron sa pagkuha og simpatiya sa publiko. Kini maoy gipaybaw ni Acting Gobernador Agnes Magpali human nga nakita niini ang usa ka footage nga gipagawa sa Sugbo TV nga nag-focus si Garcia o mga kauban sa partido o gitudloan ni Gwen Garcia ang mga bata sa paglitok sa ilahang partido. Matod pa ni Magpali nga sa pagkakaron giputol na niya ang broadcast sa Sugbo TV gumikan kay wala maklaro ang hanay sa in charge sa Sugbo TV lakip na ang job description sa 35 ka mga kawani niini ingon man ang kamahal sa gasto sa daily operations. Ilabi na nga makita usab kini sa channel sa cable. Gisaway usab ni Magpali ang Sugbo TV nga pulos lamang mga bata ni Garcia sa command nga giomol mga nga station sa Kapitolyo. Kini gituyo unta aron ma-promote ang programa sa Kapitolyo sa probinsya sa Sugbo. Apan, gigamit naman hinoon kini ni Garcia sa pamulitika, ilabi na sa matod pa nga iya usab nga gigamit ang kabataan sa iyahang mga propaganda. Sa dugag balita, nahilandi gato na sa tambalanan sa Cebu City Medical Center pasado na alas 3 ang takna sa kadlawon. Kini usa ka hamtong lalaki human nga siya matod pa nga gidunggab sa pipila usab ka mga standby samtang kini nga maong biktimang tricycle driver na hubog og nagmaoy diha dapita sa may dalan Al Lopez sa barangay Kalamba, Dakbayan sa Sugbo. Ang gihatod gato na sa tambalanan sa Cebu City Medical Center, giila kini sa pangalan nga si Leonard Capuyan, 41 anyos. Giingon nga usa kini ka tricycle driver diha sa diskutang dapit. Matod pa nga samtang kini nga maong biktima uban sa iya mga higala nga nag-inom diha sa diskutang lugar. Apan sa dihang nahubog na kining maong biktima, nagsigi na lang kini siya og pang labay og mga pipila usab ka mga basiyo sa butilya. Nabuak diha sa karsada hinungdan naigmat ang mga mata sa mga standby nga nakakita. Isuwayan pa unta kining maong biktima sa pagbadlong sa iyang mga kauban. Apan matod pa niini nga wa na gyud kini pa mo patuo og mangunay na hinuon kini sa pagpangulata. Nasinta ang pipila ka mga standby sa maong lugar nga sa diyang ilang nakit-an kining maong tricycle driver nga nagsigig pamuak og butilya hinungdan nga ila kining giduol og gikulata. Kadili paigo gipasundan pagyud kini og kutsilyo hinungdan nga kining maong biktima nakangkon kini siya og sama dinunggaban kun duha kasama dinunggaban diha sa iyahag kilid og sa tiyan. Noon ang mga kauban ining maong biktima maorsay mihatod ngadto na sa tambalanan sa Cebu City Medical Center aron maatiman og matambalan kining naisgutang tricycle driver. Sa atog pagpadayon matod pa giklaro sa Malacañang ang unom ka buwan nga pagkasuspenso ni Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia sa dili usa ka prevention action apan usa lamang kini ka penalty o silot. Kining gatanan ato kining ipadayon human lamang sa mga importante kayong pahinomdom. Standby. Sa tawra sa makit-an ng kausaban, tinuod daghantang mga dalan nga napasimento, daghantang mga classrooms nga nangatukod ug mga laboratory school supplies nga nangahatag. Daghantang mga balaod nga natabangan pagpanday o pagpasar sa Kongreso.
Apan ang 15 sukdanan nga sa panahon sa ilang panginahanglan ug wala na sila'y laing kapaingnan, makita sa tao nga doon na sila'y dangpanan. Congressman PJ Garcia, nakita na ang kausaban. Mga kaigsuunan, kini si Ahong Chan. Manghinaot ug usa ka Pasko nga puno sa gugma ug paglaom. Kay dinha sa gugma, sayon ang paghatag ug pasaylo. Sayon usab ang paghiklin sa panagbingkil nga maoy babag sa kalinaw, kahiusahan ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan.